Yung lava ay parang emotions. Alam mo na putuhin yung volcano, ilabas lahat ng emotions mo. Kasi there's peace in not knowing everything naman. As humans, we're always unsatisfied with things. Parang we keep on wanting more. Pero when change happens, we're scared of it. Parang volcano. Kasi pumuputok yun. Ay, yun na pala. Okay, so, hi guys. This is the first episode of Scrap It. Actually, hindi ako yung nag-isip niyan. Kasi pasikat yung mga klase ko. So, sino pala? Si Dylan talaga yan. Okay. Dahil ikaw nakaisip, ano ang concept ng Scrap It? Oh, sabihin mo, ano sa tingin mo? Scrap it. Speaking crap about it. Ayun yung nakuha ko dun sa title ng ano namin, podcast. Yan lang pala. Pero, to be honest, pag sinabi kasing scrap it, syempre parang sinasabi basura, no? But, what we mean by speaking crap about it, hindi i-backstab lahat. Talikod nyo. Joke lang. Dito ka. Nakapit ka. Of course, it still means na we'll talk, but not necessarily na we'll talk about bad about something. Siguro dun lang sa mga bagay talaga na nakakainis or nakaka-bother or overall just have negative impact on us or society as a whole. But this doesn't necessarily mean na masama agad yung podcast, guys. Stay muna, stay. Hindi po kami basher. Pag nakita mo talaga si Dylan gusto may bash. Uy! Sa tingin nyo, Dylan, Jump, ano yung mga topics na pwede natin pag-usapan? I think ang topic na pag-uusapan natin na yun ay parang related sa mga ano natin, kaedad natin mostly, di ba mga teenagers, mostly mga, di ba pag mostly mga teenagers, emotional. So bali feeling ko all about to anxiety. Anxiety. Keep on trying. Siguro, personally, Going back? About friends, family, our relationships with one another, and classmates. How about mga grand, siguro like, mga social issues talaga. Sa tingin nyo, I think pwede rin yan kasi nakaka-bother rin naman. Kasi lahat naman tayo, apektado. Pero siguro for now, let's talk about something more mellow para naman, nakaka-relatable baga. And siguro let's let the future host determine na kung ano yung mga mabibigat. Okay, so how about friendships, no? Since lahat naman tayo dito magkakaibigan, nalibin kay Dylan. Plastic ka Dylan eh. Yung plastic, rubber lang. May drama pala. Okay, so syempre at times meron tayong mga kaibigan na talagang hindi, talagang bawal yan. Dapat wala na sa buhay natin. Hindi naman pinapatay, guys. Ika-cut off. Cutting off. What a word. Cutting What a word, no? Yeah. Pag kina-cut off mo talaga yung mga people, parang Mas gagaan pa kayo. pero at the same time, Free ka. nakaka-guilt, no? Siguro din kung magsasalita ako, di mo yung mic, no? Kung nagsasalita ka, okay lang. Hindi. Kung yung mic, gusto mo magsalita. Okay. Ano, pass it to bricks na. Passing to Thank the you. next person. Sorry guys, 4 lang po kami. 4. Poor. Dalawa lang mic namin. So, talking about, sige, cut off. Lagi na, sinasabi natin gagaan pakiramdam natin pag nagka-cut off. Pero, ano kaya yung feeling pag ikaw yung na-cut off? Sa inyo kaya, na-cut off ka na ba, Dylan?
Mostly ako yung nagka-cut off eh. Uy, ko. Pero, Kapal ng mukha mo. pero, Baka naman may reason kasi oo nga, ang judgmental mo. Sorry. hindi dapat ganyan. Pero feeling ko, alam mo yung mga nararamdaman ng mga kina-cut off ko. Feeling ko Empathetic. kasi pa magka-cut off ako, eh. Hindi ako hindi ko sinasabi sa kanila kung bakit. Parang mali-left silang confused. Ay, ang kung sakit bakit. naman nun. Dapat lang. Ay! Dapat lang. Grabe naman ng No bitterness. pain, no gain. Pero share ko lang as someone na na-cut off na before by a friend, siguro ganyang example, masakit nga talaga siya, like especially, Sorry hindi naman ikaw, pero especially if close kayo ng friend na yun, tapos randomly ka lang i-cut off, tapos wala pang explanation, nakaka-bother talaga. So, siguro meron kami prepare na questions, guys. So, huwag nyo na tanong saan galing. Best friend namin. Okay. So, let's start with the first question. What does cutting someone off mean to you? Siguro yung pag sinabing cutting off someone, pinuputol mo, no? In English mo. Yung connection. Yung connection. Hindi naman yung tao. Pero, siguro, seryoso na, for me, when you're cutting someone off, it's not just in a physical setting na, uy, iwas mo na ako, but also in an emotional level na, be ready of my absence in your mind and your absence in my mind. Parang, siguro, layo muna both physically and emotionally since we do not match. Match each other's freak. Iba yun. Freaky. Yang. Iba yun, yang. Don't be freaky, bro. Para sa akin, yung na-experience ko. Kasi nung early pa nagka-cut off na ako. Pro na pala si Dian. Oh, Paano magupit? hindi ganun cut. Nung LM, mayroon akong mga dating kaibigan doon. Makukulit kaming tatlo na yun. Kami na yung, 3 bad boys ng LM yun eh. Bad Wala boys. yan sa discipline. Hanggang ngayon naman ata. Mga boys at the Hindi back na. pala to eh. Gumuntik na akong makick out dahil doon. Kinat off ko yun. Yung dalawa na yun. O sila yung na-kick out? Hindi. Muntik na ako. Kami makick out. Kaya kinat off ko sila dalawa. Dahil doon, Asan na yung katawan nila? kinati na lang. Ikaw may pero kasi sinabi kasi kasi nandun yung mama ko yun eh. Kasi di ba pinapunta ang mga magulang sa disciplinary office. Tapos ayun, sinabi sa akin, wag na ako makipagkaibigan dun sa dalawa na yun. Tapos dahil doon, mayroon akong mga bagong mga nakilala sa kaibigan. Doon mo nakilala si MBG. MBG. Berserk? MTV. MTV? So, I Diba, think, yun? pag magka-cut off ka, I think, parang it is a way to develop yourself and ikaw naman siya. Siguro same with Bricks na hindi lang siya totally physically na hindi na kayo mag-i-interact, ganun. Pero, siguro about yourself din na parang wala ka na rin pake on what they do in their life. Grabe Pero, naman ang pake. hindi, so ganito yan. Parang you'd still care, pero hindi na siya, wala na siyang kinalaman sa'yo. Like, I would want them, eto, nabasa ko lang to somewhere. I would want them to still eat, but not at the same table as mine. Ano ba? So, parang, I want them to do good on their own. Oo. Nang wala na connection sa akin. Kasi there's peace in not knowing everything naman. So, ayun yung cut off. Pag kinat off mo ba yung someone? Kasi pag sinabing cut off, minsan may connotation na
sinusukuan mo yung tao. Sinusukuan mo na to try and change him or her. Kasi, di ba, nagka-cut off naman tayo kasi feel natin hindi maganda yung attitude or whatever nila. So, pero, sabi mo nga, gusto mo na na they still do good in life. So, with that statement, parang sinasabi mo na you still hold hope na magbabago pa rin sila. Even though, sa'yo, parang sinukuan mo na sila. So, Pero kasi feel ko, wala na siya sa akin. Like, hindi na ako yung may power to do it. So parang, hindi naman constant yung mga tao. They change, they grow, they do better. So, wala na sa akin yun kasi sa kanila na. So, feel mo parang wala na sa yung kapangyarihan na i-change sila. So, you just let time do it. Next question. Yes. Yes. Okay. Is it harder to cut someone off online or in person? And why? Para sa akin, mas madali mag-cut off sa online. Dahil di mo kailangan sila makita. Pero hindi ba ang bastos nun? O pag ikaw yung ika-cut off, parang ang sakit kasi di mo alam yung emotions ng ng nagka-cut off sa'yo. Kumpara naman pag face to face, parang ang hirap sabihin dun sa So mas mahirap pag face to face. parang di mo kaya sabihin dun sa gusto mo yung cut off. Parang magagawa mo lang dun, i-avoid lang siya at all cost. Syempre, pag physical din naman, parang mahirap naman talaga mag-confront ng tao. Especially pag you have such a deep relationship. Parang pag kinonfront mo, you know that both of you will get hurt. Pero I think that it's more necessary in a way na nire-respect mo yung sinasabihan mo. And napapakita mo rin yung genuineness mo. Kasi pag sa chat naman, yes, pwede mong bigyan ng emotion, but not necessarily the exact Yung mga context, the exact tone kung paano mo siya sasabihin IRL. So yeah, I think it's harder pag physical. But again, needed for mutual respect between the both. Totoo nga, lalo na if constantly mo nakikita yung tao in real life. So parang mas mahirap talaga siya, like every salubong niyo or what, very awkward. Kaya mas mahirap talaga if in real life, kesa naman sa online na parang hindi siya ganon ka genuine man, or medyo mas lalo naman if bigla ang no contact na lang, so parang disrespectful din to person. So mas mahirap talaga if in real life. For our third question, have you ever had to cut someone off? What led up to it? Yan si Dylan, dami niya daw kinatop, diba? Yung marami kasi yung reasons sa pagka-cut off sa mga tao. Yung una, yung sinabi ko, yung parang yung impact yung relationship namin. Parang yung paano nila ako ini-influence. Mga bad influence kasi. Kaya, siyempre ayaw mo ng bad influence. Kaya, ka-cut off mo. Paano kung ikaw yung bad influence? Kakatok mo sarili mo? Oo. So paano? O kaya, ka-cut off nila ako. Do you think kakayanin mo yun? Kakayanin ko yun. Gawain I mean, pag sinabi nila sa akin, tas yung next reason ay parang, alam mo yung feeling na parang nagbago yung kaibigan mo. Ayan, ang weird ng feeling din eh. Kaya minsan doon sa feeling na yun, napapa-cut off mo na yung kaibigan mo na yun. Dahil like nagbago. Oo, parang di mo feel na yung same vibes. Ang dami talaga na-feel ni Dylan. Ako pa ba? Marami akong nararamdaman. Para Feeler. naman over naman sa Ed Kaluwag. Basa ang tubig. Ano ulit? Have you ever had to cut someone off? No, like not at all. Hindi kasi ako ganun tao. Personally, masyadong mabait. So, like,
usually. But like, meron kind of na slowly drifting away, but hindi ko talagang kina-cut off. Siguro ano lang, pag ganun yung cut off. So dati Pahiwalay. ganyan, pag ganun. Hindi ganun. Uy, girl. So like, syempre minsan, through time na rin, people come and go. Parang ilang beses ko na yan sinabi sa buhay ko. But like, hindi ko naman makakontrol kung sino yung papasok tsaka yung lalabas sa buhay ko. So like, I just accept whoever's there, whoever I can love and whoever can love me back. So, yun lang. Minsan kasi talagang yung tadhana na yung bahalang magpaiwalay sa inyo. Personally, wala pa ako naka-cut off talaga. Joke lang. Okay. And then meron, siguro, iisa or dalawa. Pero Kami. kasi, compared naman sa'yo, di lang. Pero, I think mutual decision din naman siya na parang, it's the best naman nang wala ng contact with each other. So, yeah, I have cut someone off na. Ano ba ang past tense ng cut? Cut Ano in. Kadit. Cutted someone off. Cut. Wala. Eh guys, grade 12 na tayo, di ba rin natin alam yun. Basta, Hindi putol na connection with You someone. cut someone off. You cut it. Kadit sa mga. Okay, yun na yun. Next question. Okay. What emotions usually come with cutting someone off? Eto, guilt, relief, anger, or what? Ikaw muna, Bricks. Usually, it's a mix of all. Kapag, in both sides actually. Siyempre, pag ikaw yung nag-cut off, feel mo, nag-guilty ka. Siyempre, may halong galit kasi, malay mo, that someone did you wrong. May halong sadness. May halong relief. Kasi, you had the courage to do it. Pati rin dun sa receiving end, parang mafe-feel mo guilty ka kasi ganito pala yung view niya sa akin, hindi ko na-realize. Siyempre, anger din. You're willing to give up our friendship because of that. Tapos, yun nga, sadness. Ewan ko lang kung relief. But like, yeah, it's a mix of many emotions. Ikaw naman dyan. Siguro if you're the one who's cutting off, siguro takot na rin kasi you don't know what to expect. Kung like, mag-a-agree na lang ba yung kabilang party, gagalit, iiyak. So, really, kailangan mo lang i-prepare sarili mo sa kung anong mangyayari. Pero if ikaw naman yung ika-cut off, there's this parang feeling na anong ginawa ko or natin for us na i-cut off ng taong yon. So parang doubt siguro. So parang mix of emotions nga. Doubt, sadness, anger, kagilan. Personally, mostly nararamdaman ko doon ang anger. Dahil, Ikaw ngayon lang ka-cut off ayaw nga. Mm. Yung mga kasi mararamdaman ng galit kung lalo na kung sawang-sawa ka na dun sa tao na yun. Kung toxic ka na friendship, parang pinagmumura ka. Ay, Grabe naman yan. May sino ganun. ba yan? Kids, no. Tapos, ayan, mostly, paggalit ka na yun, at sawang-sawa ka na dun sa tao na yun, parang naiisip mo na hindi na talaga magbabago yung tao na yun. Doon nagle-lead up yung pag-cut off para sa akin. Do you think we overuse cutting off as a form of self-care? Kasi may mga tao na they label like cutting off as self-care na parang if wala nang purpose yung taong yun sa buhay mo, parang mas better off na cut off na lang. Pero di ba pag self-care, siguro mas fitting dun pag nagtutoothbrush ka. Ayun muna yung unahin. Hygiene Siyempre. muna. Pero sige, kung sa cut-off, syempre pag
you cut someone off for your own peace, di ba? Parang, it's not necessarily an excuse, but it's one of a reason. It's a reason. It's a valid reason to cut someone off. But, syempre, meron talaga yung ibang tao na, ano lang, trip lang mang cut off. Parang, sige, ano, sobra ka na. Sobra ka na, party of 5 lang to. Bakit dun parang left out na yun? Oo, parang second option. It still depends, really depends. Parang everything in life naman depends. Saudi lang. Meron akong alam na ginagamit yung pag-cut off as a way of isolation. Maraming beses na nga niya ito ginawa eh. Pagka-cut off ng maraming tao. Parang kilala ko yan ah. Oo, kilala mo. Kilala natin. Kilala ba natin? Oo, kilala natin yun. Pero sometimes kasi, hindi din natin makokontrol yung emotions ng ibang tao. Oo. If like coping mechanism nila yung isolation. Pero unfair din yun sa mga friends niya. Kaya nga, hindi ko nga rin naiisip kung ba't ayun yung naiisip nila na mag-isolate sila sa mga kaibigan nila. Imbes na mangingin ng tulong o makipag-usap. Pero we can blame them kasi ganun yung nila. Coping. Kaya nga. Ito na about confrontation and isolation. How do you distinguish between protecting your peace versus avoiding confrontation? Maraming tao ayaw sa confrontation. I mean, sino bang may gusto like physically finding a way to confront someone? Pero at the same time, pag kino-confront mo yung isang tao, you're doing it to protect your peace naman eh. Oo. It's like, parang gusto mo nang ayusin to right now, then have to suffer the pain of parang be in that situation for longer. So, it goes hand in hand na hindi siya contradiction actually. It's a process. Confrontation is a process to achieve self-peace. Kasi if like papatagalin mo pa, mas lalong bibigat. Ang susakit. Oo, tapos pag nag-build up pa yun. Siguro mas lalala yung crash out mo. Oo, parang volcano. Ikaw, anong masashare mo doon, Dylan? Sa volcano. Ayan, sabi ni Jamaica, parang volcano. Kasi pumuputok yun. Yung volcano. Oo, yung volcano kasi. Diba? Yung lava ay parang emotions. Alam mo na putukin yung volcano, ilabas lahat ng emotions mo. Kasi destructive siya pag mas pinatagal pa. Pag nagbi-build up yung mga emotions, di ba? Lalong maging destructive yung pagputok. Mas maraming lava ilalabas, no? Di mo makakontrol yun pag sobrang rami. Sa bagay. Tama. Ang ganda ng analogy ni Dylan. No? Siyempre. At more on about social media naman. Is unfollowing or blocking someone always that deep? Sometimes, depende na yun sa intention nung nagpo-block or unfollow. Pero, it's always good to ask. Kung feel mo na, uy, best friend ko to, ba't bigla ako in-unfollow? Nakaka-offend din. Siyempre, malay mo may reason naman siya. Or, kasi, meron yung yung partner nila yung nagpapa-unfollow, or o kaya naging sad boy. Malay mo, nagde-act lang pala. So like, it's always good to communicate kung may problema ba talaga. Malay mo, may nagawa ka pala. Kaya, sa lahat naman communication is the key. Kahit anong relasyon, kahit anong formality, ganun talaga. So, how about you, Jam? Depende na din talaga siya sa relationship mo with that person. So, kunwari, like super mega BFF mo, bigla ka ng follow. May Pro Max. Pro Max fully paid. Fully paid. So, pag ganun, talagang masakit talaga. Like, wala kasi siyang parang clear na reason kung bakit nang unfollow. Pero naman, if let's say acquaintance mo lang siya, schoolmate, mutual,
I think wala namang masama or it's not that deep if i-unfollow mo siya or i-unfollow ka niya since it's your own social media, it's their own social media. So, bahala na sila kung anong gusto nilang makita sa feed nila. Tapos if hindi naman ikaw yun, they let it go. Ikaw dilan. I think, nag-use ka ba ng social media often? Mostly, hindi. Like sa IG, TikTok? Doon sa IG, ginagamit lang ko naman pang, tingin ng mga reels, pang entertainment purposes. Ano yung brain rot? Oh, mga skibidi, mga tralelero lalala, Ballerina cappuccino? mga tugtung-tungtung sahur. Ang mga ganun lang. Paano pag in-unfollow ka ng friend mo? Ano ako dun, parang malileft ako in a state of confusion. Kung parang, ito ng friend nito, ano ba ginawa ko? Tapos pag parang So inspirational. face to face na parang parang matatakot kayo i-confront about it kasi hindi mo alam kung malaki ba yung galit sa'yo o ano lang, trip lang ba yun. Napaka cutting off. Parang lalim. The world is just sad, you know. Parang feel mo, gusto mo na lang lagi yung mga taong nami-meet mo, dyan na lang sila forever. Tapos, after a while, pag nakilala mo ng tunay, meron namang emotion na, ba't ko pa sila na-meet kung ganito lang sila. It's sad to be a human. Pero masaya. True. Sobra. Yun lang. I think it's part of life naman talaga. Parang change happens every time. You know, weird, no? Parang as humans, we're always unsatisfied with things. Parang we keep on wanting more. Pero when change happens, we're scared of it. Kaya siguro matulog na lang tayo. No. Kaya nga Tama. naantok na Ako din rin. ako. At nung likod.